okay yung audio? Sana okay yung audio. So hi guys, long time no upload. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Ngayon lang ako ginanahan mag-vlog ulit. Wala lang, naisipan ko lang mag-vlog kasi bibili akong bagong helmet na affordable. Papalit na kasi ako guys ng helmet. Hindi ko pa afford yung KYT na bago, yung R2R. Guys, ito nga pala yung ano, kung hindi ako nagkakamali, Marikina River. So dito na tayo sa may JP Rizal. Dito na pala ako eh. So yun, shoutout KN Rider. So yun guys, nakabili na ako. So yun nga pala guys, ipakita ko na rin sa inyo yung helmet na ginagamit ko. 3,090 kasi yung SRP niya guys. EM Techno Hub. Ay shit! Yung helmet nalaglag. Ginagawa mo eh. Punta ka sa may BPI banda. BPI? Oo, sabihin mo, pasok ka sa Techno Hub. Sana okay yung audio. Okay. Mic check, 1, 2. So hi guys, long time no upload. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Ngayon lang ako ginanahan mag-vlog ulit. Wala lang, naisipan ko lang mag-vlog kasi bibili akong bagong helmet na affordable. As in sulit siya guys. Siya yung pinakamababa sa market. First time ko lang dadaan dito guys. Teka lang, magwe-waste lang ako. At hindi ko kabisado ang Marikina. Kailangan nating mag-waste. Sorry, naligaw ako. Di talaga ako taga dito. May waste na ako, naligaw pa rin ako. Saan na tayo? Ganda ng intro. So yun na nga, papalit na kasi ako guys ng helmet. Sa ngayon, di ko pa afford yung KYT na bago, yung R2R. Yun talaga yung pangarap kong helmet. Eh kaso, tight budget tayo ngayon guys. Kaya lipat muna tayo ng LS2. Yung helmet na yun is pangatlong helmet ko na. Kasi yung unang helmet ko is Spider Phoenix 2.0. Then sunod, ito na nga yung gamit ko ngayon, yung KYT TT Course. Tapos yun na, yung pangatlo is LS2. So bakit ko napili ang LS2? So napili ko siya dahil nasa top 10 siya. Top 10 brand sa Pilipinas. So yun, madami din kasing nagamit ng Rapid. So yung model nga pala na bibiling ko is Rapid. Rapid 2 pala, sorry. Dati kasi trip ko na yon yung Rapid. Yung hindi pa nalabas yung Rapid 2. Nagulat ako, may Rapid 2 na pala. So di na tayo, sa Rapid 2 na tayo. Kasi yung difference nila is 500 pesos lang. So yun, shoutout dun sa ano, sa shop na pupuntahan ko dito sa Marikina. So take note lang guys, nga pala, hindi ako sponsored ng KN. Saka wala talaga akong sponsor. Di naman ako sikat na vlogger. Vlogger-vloggeran lang ako. Minsan nga lang ako mag-upload eh. Pag trip ko lang talaga. Wala lang. Bagong gala ako kasi to guys. First time ko lang din makapunta dito guys sa ano, sa Marikina. Guys, ito nga pala yung ano, kung hindi ako nagkakamali, Marikina River. Tama ba? So yeah, Marikina River guys. So dito na tayo sa may JP Rizal. Saan ba malapit yun? Hindi ko rin alam. So sana talaga guys, okay yung ano natin, yung audio natin. Dito na pala ako eh. So yun, shoutout KN Rider Helmet Trading. So bali guys, tamang voice over muna tayo, no? So bali kakatapos ko lang mag-park niyan guys. Tapos yun, inassist kagad ako ni ate, yung nagsusukat ng helmet. So bali sila yata yung sa Skyro. Bali sila yata yung nagpa-process kapag installment yung bibili nyo na item. Shoutout sa inyo ate. Nagulat ata silang lahat kung pumasok ako ng naka-helmet. Bali tinanong ko lang si ate kung kilala niya yung taong nakausap ko sa Facebook Marketplace. So bali yun guys, tamang tambay muna tayo dyan habang hinihintay natin yung bago nating biniling helmet. So di nga lang pala helmet yung binebenta nila dyan guys. Bali official dealer din sila ng Freedcon kung di ako nagkakamali. Tapos nagbebenta rin ata sila guys ng Insta360 camera at iba't ibang klaseng pyesa ng motor guys. So regarding naman sa address guys, lagay ko na lang sa description or search nyo lang kay N-Rider. So yun guys, shoutout nga pala kay Kuya Jeric yung nag-assist sa akin. Pina-install na rin natin yung bagong intercom natin by Freedcon. Yan yung T-Max S Pro guys kung di ako nagkakamali. So yun guys, note ko nga lang pala na kapag bumili kayo ng Freedcon, may free t-shirt guys. Di ko lang alam kung limited offer lang yun. So bali yan guys, tamang gear up na ako nyan. Ginabi na tayo. Then sa mga oras na yan, hindi ko alam, may picture taking pala para sa page nila. So makikilike and share nga rin pala ng page nila guys sa Facebook. Ilagay ko na lang din dyan guys sa screen. Tapos nagkapit din nga pala ako guys ng sticker ko. So kung may makakilala sa atin dyan, bigyan na lang din natin ng stickers. Then yun guys, the please na natin makakalimutan yung t-shirt kung kailan pa alis na tayo. Buti naalala ni Kuya Jeric na nag-assist sa atin. So bali dito ko na muna tatapusin guys yung voice over. So yun, back to mic helmet muna tayo guys. So yun guys, nakabili na ako. Pero sa kasamang palad, pearl white yung nabili natin. Pero okay lang, pang araw-araw lang naman eh. Maibang kulay naman kasi nag matte black na ako itong KYT. So yun guys, dito ko natatapusin
tatapusin yung video. Nandito pa rin ako sa Marikina. I-update ko kayo kapag nakabili na ako ng chin mount para sa para sa LS2 Rapid natin. So ipapakita ko sa inyo yung motovlog setup ko rin para magkamero kayo ng tip sa beginner motovlogging helmet setup. The next day. So yun nga pala guys, ipakita ko na rin sa inyo yung helmet na ginagamit ko. So bali 4 na taon na to sa akin. So ang helmet nga palang to is KYT TT Force. Siguro susuot-suotin ko pa rin siya kasi favorite helmet ko to. So bali pangalawang helmet ko to. Sobrang ganda. Sobrang ganda nito guys. Wala akong masabi sa helmet na to. So yun, ito yung setup ko nga pala. So may T-Max ako, yung T-Max S, 4 na taon na rin to. Napakatibay nito guys. So yung di ko lang nagustuhan sa kanya is parang bumigay na yung niya, bumigay na yung sa kable niya. So bumili na lang ako nito. Hihintayin ko na lang siyang dumating para may may intercom kami ng OBR ko. So bali ito yung gagamitin niya. So okay pa naman to, maganda pa. Saka kaya ako bumili ng LS2 kasi gusto ko ng sulit talaga na pang araw-araw. Yung budget meal talaga na helmet na hindi ka mangangamba sa safety mo. So ito yung helmet ko na 4 years na. So yan, ito siya. Then yung setup ko, nag-DIY ako ng chin mount. So ngayon, bumili tayo ng bagong chin mount sa GRX. Ewan ko magkano na to ngayon. Parang version 3 nila is nasa 350, mga ganun, mga 350 to. Then yun, yung gamit ko nga palang camera is GoPro Hero 8. So yan, pakita ko na lang din sa inyo yung setup ko. Then labas na natin yung bagong helmet. Then ito nga pala yung box ng T-Max S Pro yata to. So yun. So ito, nalabas na natin yung bagong helmet. So yung nasa box kasi, ang kagandang kay LS2, wala na siyang user manual. So kung kailangan mo ng user manual, ida-download mo na lang siya. Nakalagay siya sa box. So ito yung box guys. So i-QR mo na lang siya. Para sa akin mas okay yung ida-download mo na lang yung user manual. Tapos may reward pa sila. Yan. Ito yung QR. So kung kailangan niyo ng syempre yung helmet, di ba? Paano isuot, paano ilagay yung mga padding, baka nandun. So yun, yung model nga pala niya guys is FF353 Rapid 2 Circuit. Yung fitting ko dito is large pa rin. So yun, mas maganda ngayon yung box ng LS2 kasi wala na siyang kalat, kundi ito na lang, sticker. Kasi to reflector siya. So nilagyan ko na lang din ng reflector yung bagong helmet ko. Ito. So ito na nga pala yung guys. Ito na nga pala yung bago kong helmet. Pearl white yung niya, yung kulay niya. Nagustuhan ko to kasi parang pang racing na. So ibibigay ko na rin talaga yung sa akin yung honest review ko ibibigay ko yung pros and con nitong helmet na to. So dun kaagad tayo sa cons. Para sa akin yung nakita kong cons lang nito, ito yung quick release. Ayoko kasi nito. Although maganda siya. Maganda siya pag pang araw-araw. Tanggal tapos kabit, di ba? Hihilahin mo lang. Compare dito sa natin, sa KYT natin na naka-double D-ring. Kung safety pa rin talaga. Parehas naman silang helmet, parehas naman siguro sila ng material. Mas may points to sa akin, si KYT. And yun lang ang nakita kong con sa kanya. Then yung pros, number 1 na pros nito, syempre presyo. So sa 3,100, sabihin natin 3,090 kasi yung SRP niya guys. Hindi ka na mag-aalinlangan sa presyo dahil naka-LS2 ka na kasama sa top 10 brand. Then maporma, maganda, pwede mo lagyan ng pin lock ready na rin siya. So bibili ka na lang ng visor kung gusto mong mas pogi pa. Pero sa akin, pang araw-araw naman, sasalamin na lang ako. Ito na yung nabili natin na pearl white. Tapos ito na nga pala yung ko guys, bagong Freedcon. Pina-install ko na rin kay Kuya. Basta yun, shoutout kay Kuya Jernix. So yun nga pala, binili ko to guys ng cash sa halagang 6,500 plus. So napakasulit naman. Kung bibili ka ng helmet, di doon ka na sa subok, di ba guys? So yun nga pala guys, siya? European standard. So bali ngayon guys, nga pala, i-fit na natin yung bago nating helmet. Papakita ko sa inyo yung fittings, kung gaano kaganda. So, bali yun nga pala guys, ganito yung fittings niya. So, kitang-kita nyo naman, sakto lang sa akin. Wala siyang spacing. As in, sakto lang yung large. So, yun, napakaangas ng nose guard niya. Ayun, ito. So, compare kay KYT, ganun din yung na-experience ko guys. Magaan din siya, okay din siya. So, yung lang talaga niya, yung strap.
O, madali lang. Hindi kagaya kay, ano, hindi kagaya kay KYT na okay din naman siya, for safety talaga yun eh, double D-ring. Pwede siya sa racing. So ito kasi, pan-daily lang siya, so okay na rin. Dito lang tayo sa Manila, sa trabaho. So kung pan-trabaho lang, okay lang to. So tanggalin na natin yung ano guys, yung tape niya. So ayan guys, napakaganda. Saka hindi siya nagpapag guys. Hindi ko alam kung rinig nyo pa ako ah. Humihinga ako guys, hindi siya nagpapag. Wala. Then dito naman sa air vent niya, madali lang siyang hanapin, no. Madali siyang madali siyang buksan. So kunyari nakaano ka, nagda-drive ka, naiinitan ka, madali siyang buksan. Then dito naman, malaki yung ventilation dito guys sa chin. Napakahalaga nun. Kasi yung iba kasing helmet nakaka-suffocate, ito hindi. Kasi sakto lang talaga. So yan guys, nasukat na natin. Napakaganda ng fitting. So bali ngayon naman guys is ilalagay na natin yung yung nabili nating GRX. So ipipit lang natin dito. So yan, ganyan yung kakalabasan niya guys. So papakita ko sa inyo, install ko lang muna. So yun guys, tapos na. Natapos na natin i-install yung GRX, yung GoPro, saka itong mic natin. So shoutout nga pala kay Racing Boy, doon kami bumili nung inilibre lang ako sa mic. So shoutout kay Master Bebe, inilibre niya ako ng mic para sa GoPro. Doon kami bumili nga pala kay Racing Boy sa Shopee, ilagay ko na lang din. So gagala nga pala kami guys mamaya pag out ko. So yun, mamaya balitaan ko kayo guys. Pag out ko, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung quality ng mic, saka yung field of view gamit yung LS2 natin na helmet, saka itong GoPro Hero 8. So yan guys, pabalikan ko kayo guys. So yun guys, kaka-out ko lang kakatapos lang ng ship ko niyan. Suot na natin yung bago nating helmet, yung LS2 Rapid 2. So yan, tamang girap na ako niyan. Sa kasamaang palad, kaya ako nag-voice over ulit guys. Nagkakaproblema yung mic adapter ng GoPro ko. Isa na yata yan sa mga problema ng isang motovlogger, yung nasisiraan ng mic adapter. So bale yan guys, andyan na ako sa may UP campus. Bale, dyan ako dumaan, dyan ako nag-shortcut. So kung makikita nyo dyan guys sa video, salita ako ng salita. Please pa ako sumabit sa kotse. Sayang lang kasi guys, nagloko yung GoPro mic adapter natin. So kung makikita nyo naman yung field of view guys, maganda naman siya. So yun, gamit nga natin yung LS2 Rapid 2 helmet natin. So dito naman sa part na to is ina-explain ko na walang sipol yung helmet. Kasi yung ibang helmet kasi, ramdam nyo na may sumisipol sa loob ng helmet. Diyan din sa part na yan guys, nagkamera na tayo ng audio kasi naayos na natin yung mic adapter. Hindi pala nakalagay ng maayos. So yan, back to helmet mic na tayo. Sipol. Naka-on lahat ng vent ko guys. Dito na ako sa may Commonwealth. Doon ko daw siya iintayin sa doon ko daw siya imimit sa Doon ko daw siya imimit sa may Tech Hub. U-turn lang ako dito guys. Sana lang maganda yung take natin ng video kasi hindi ko pa siya masyado naayos. Binilisan ko na lang yung paggagawa, pero sana walang static or kahit anong issue. Ito na yata yung Techno Hub. Tawagan na natin siya guys. Hello love. Andito na ako sa may IBM Techno Hub. Ay shit! Ginagawa mo! Yung helmet nalaglag. Sa may BPI banda. BPI? Oo, sabihin mo, pasok ka sa Techno Hub, tapos sabihin mo, saan to yung BPI? Kita ko na yung BPI. Oo, doon ka na lang. Sige na, punta ka na lang sa BPI, punta na. Okay. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Wala na. Gasgasa na Ginagawa mo! Helmet ko. Ayan na siya. Pwede ka naman dito mag sound trip eh. Okay na? Tara na. Okay ka na? Hindi kita naririnig love. Pero ako naririnig mo ako. Sira kasi yung mic niyan. Nakabili na ako nung yung wire. So papunta na kami sa Maguinao guys, dun sa Steak Fix, kung saan kami ay magdi-dinner date. So yan guys, nandito na tayo sa may Quezon City Circle.
So medyo malapit na kami guys. UP Village na to eh. So ayan guys, dito na kami. Punta na talang tayo ng GMA. GMA? Oo. Wait lang. Ba't ganun? Parang lumipat sila lab, no? Tara na. So ayan guys, epic fail. So ayan guys, naudlot tayo. Nauwi sa kayo ni Rogers. Chips, saan may ano, parking? Ah, sa labas? Okay, sige po. Thank you. So yun guys, inabot na kami ng 7:44 PM. Pauwi na kami ng bahay. So yun, dito ko na lang tatapusin guys yung video. Maraming salamat sa mga nanood. Ingat kayo lagi, ride safe.